Ayan guys, kamusta pong muli sa inyong lahat? And for today's video, another parol na naman po yung ating gagawin. Ayan, at meron nga po akong drinking straw, may stapler, may gunting, sinulid at karayom, at syempre yung ating glue gun at stick glue. Ayan. So umpisahan na natin guys yung ating paggawa ng parol. Ang una nga po natin gagawin ay kukuha tayo ng 6 pieces ng drinking straw at hahatiin po natin yan guys sa tatlo. Ayan, bawat isang straw hatiin natin sa tatlo at atin po yung itatali or tatalian natin ng ating sinulid sa bawat gitna po ng straw. Ayan, so pagdidikit-dikitin po muna natin siya sa ating kamay bago po natin siya guys tatalian ng sinulid. Ayan, so ganyan po sa nakikita nyo, ganyan po yung ating gagawin. Sa una, parang mahirap guys gawin ito kasi nakakangawit yung paghawak ng straw para matalian. Pero pag sanay na kayo guys, ay napakadali na lamang at syempre ay hindi na nga po kayo mahihirapan. Ayan, so ito po ay yearly ko nang ginagawa at syempre ay extra income at napakaganda ring pang design sa inyong mga sariling tahanan. Kung nais nyo pong matuto ay panoorin nyo po hanggang sa dulo ang bidyong ito at sana po ay magkaroon kayo ng konting kaalaman. Iba mo nga po nung aking pinagbuhulan ay nilalagyan ko ng stick glue kasi nga guys ay malalaki yung sinulid ko at ano siya guys, natatanggal yung buhol niya. Ayan, so baka masira yung ating parol. Ayan guys, at ang kailangan po natin dito ay 10 pieces na maliliit na parang bulaklak guys. Ayan, and then next naman po, at pag nagawa na po natin yung 10 piraso ay gagawa naman po tayo ng medyo malaki. So medyo malaki naman guys ay kailangan natin gumawa ng 2 piraso. At syempre ang kailangan po natin ay 11 pieces ng drinking straw at hatiin lang po natin sa gitna, and then same process po siya sa una nating ginawa na maliliit. Itatali po natin siya sa gitna pa after nating mapagdikit-dikit yung mga straw. Ayan, pupuluputan natin ng tali yan guys. Ayan, at 2 malaking parang bulaklak nga po guys yung ating gagawin lang. Ayan, so after nyan ay gugupitan naman po natin ang bawat gilid nyan guys para magkaroon po siya ng design at parang mistulang parang bulaklak siya yung itsura niya guys. Ayan, so medyo matrabaho nga lang guys yung parol na ito guys, pero pag nakita nyo yung outcome, yung kalalabasan niya ay syempre ay matutuwa kayo at syempre mabenta ito guys sa mga customer. Ayan, last year ay marami po akong nabenta nito at syempre ay sulit ang pagod at puyat mo sa paggawa dahil nga nalilibang ka rin sa paggawa nito guys at syempre ay talaga namang mabenta, especially sa mga estudyante na nagpa-project sa school. At nakaraan nyo guys, marami rin akong nabentahan ng mga nanay na gustong mag-design sa kanilang tahanan guys. Ayan, so ito pwede nyo pong sabihin sa kanila na pwede nila itong maitabi para sa next year pa dahil matagal po siyang masira. Basta lang po pag dinesign or kinabit sa bahay ay hindi po nila ilalagay po sa mainit na area kasi nagfe-fade po ang kulay ng straw once po na kaya ayan, pagka po nagpa-order kayo guys ay sabihin nyo lang na i-keep nila sa plastic, ibalot after ng Christmas at sa mga susunod na taon ay magagamit pa po nila. Basta lang po hindi nga po mapapainitan siya. Ayan. Ayan, katulad nga ng sinasabi ko kanina, ayan, at ginupitan ko na nga yung mga gilid ng ating straw para maging katulad siya ng parang bulaklak siya ang kanya magiging outcome guys pag nagupitan natin ng pa-slanting yung bawat dulo ng ating tinali na straw guys. Ayan, so yung paikot po ang ating gugupitan para maganda siyang tignan at ayan, parang mukha na siya mga bulaklak guys. And after nga po nyan ay gagawa po tayo ng star na syempre straw din po guys. Ayan, so bali 2 star po yung ating gagawin at ating nga pong pagdidikitin or
pagsasalikupin yung dalawang star para doon po natin ididikit itong ating mga bulaklak, sobrang guys. Easy at sobrang daling tandaan, daling gawin. Nga lang guys, medyo matrabaho. Syempre, sabi ko nga, sa lahat ng larangan, kailangan talaga natin ng sipag at tiyaga. So, masipag ka lang at matyaga ka guys, ay makakagawa ka nito at syempre, makapagbenta ka rin sa inyong mga kaibigan, sa mga kapitbahay mo guys. Ayan, syempre. So, kailangan medyo gandahan lang natin yung design. Pwede nating i-rumble yung kulay niya guys. Pwede nating iba-ibahin para magkaroon tayo ng mga ibang disenyo. Depende na po sa inyo yan kung paano nyo siya pag mimix yung mga kulay niya guys. Ayan. Ayan. At syempre pag nagawa na po natin at napagdiit na natin yung dalawang star na yan, ay gagawin naman po natin ay magugupit tayo ng medyo maliit lang po na mga straw at lalagyan po natin yung bawat pagitan niya. Ibig sabihin guys ay anuhin po natin siya. Lalagyan po natin ng parang pinakapatigas niya guys para kumapal, tignan yung ating star. Ayan, at yan nga guys, abaling 5 yung tukod natin gagawin para maganda tignan. Ayan, at syempre, pag natapos na po nating lagyan ng tukod yan guys, ay lalagyan naman po natin ng tali yan guys. Ayan, yung pangsabit niya na tali at sa taas. At syempre, yung sa baba naman guys ay dalawa rin para po sa pagkakabitan ng ating pabuntot guys. Ayan, so mas maganda po na yung ating pabuntot ay ilalagay po natin bago po natin kabitan ng pabuntot yung ating parol. May tali na pong naka-attach po sa ating star. Ayan. Talian lang po natin ang mga pabuntot niya at after nyan guys ay kakapit na po natin yung ating mga bulaklak. Ayan. So, ganyan lang po at sobrang dali ng proseso. Matagal lang yung paggawa pero napakadali naman po yung proseso niya guys. So, hindi po kayo mahihirapan. At syempre, sabi ko nga ay kayo ay malilibang. Ayan. Start na po tayo. Una po sa gitna muna, ilalagay natin yung malalaki. Yan. At magkabilaan po yan. And after nyan ay yung maliliit na bulaklak naman po yung ating ilalagay guys. Ayan. So, malapit na po matapos yung ating star. Ayan yung ating parol. Yan. At isa-isa lang po nating idikit. At syempre, pag nilalagay po natin yung mga bulaklak niya sa mga dulo, make sure natin na magkatapat po siya para maganda naman pong tignan yung ating parol. At syempre, ay hindi nga siya guys tabi-tabingi. So, ayan. At sa inyo na po yan kung paano yun yung gagawin. Ayan. Basta lagi nyo lang pong titignan kung magkapantay at kung hindi tabingi yung ating mga bulaklak para po maganda yung kalalabasan ng ating parol guys. Ayan, syempre yung customer natin ay gusto rin po nila ay maging maganda yung ating parol at hindi rin siya tabi-tabing tignan. Syempre mamimili din yung customer natin guys, hindi lang yung kulay, hindi lang yung design kundi pati itsura. So ayan, yung ating sa pabuntot ay huli natin ilalagay yung bulaklak dun guys kasi need natin munang ilagay or ikabit yung ating pabuntot. So, ayan. At gugupit lang po ulit tayo ng straw ng pa-spiral. And then, hahatiin po ulit natin sa gitna. Ayan, kung dati nga po ay pinag-aapat ko yan guys. Ngayon po ay pagdadalawa lang rin kasi nga ay medyo mas madaling magusot po siya guys pag hinahati pa po natin sa apat. Hatiin lang po natin sa dalawa. And then, kailangan po natin ng 32 pieces na ginupit na pa-spiral para sa ating pabuntot. At syempre dahil dalawa yung pabuntot natin ay nag 16 pieces nga po yung bawat isang buntot guys. Ayan. So ganyan lang guys. Sahiin po natin isa-isa dun sa pinaka puno niya yung ating mga pabuntot. And after nyan ay ikakabit na po natin dito sa taling nilagay po natin sa ating parol. Kailangan po natin na tag 16 peraso po ng ating ginupit na pa-spiral na straw. So, yan po yung ating pabuntot. So, ayan. Tahiin lang po natin isa-isa. At para po gawa na nating pabuntot guys. Ayan. So, napakadali lang po talaga. At syempre, matagal lang talaga dito yung ating pagugupit-gupit ng pa-spiral kasi nga ay hindi basta-basta yung pagugupit guys. Ayan. So,
sipag at tiyaga lang po tayo. At syempre, ay kailangan talaga natin na marunong tayong magtiis na kahit na matagal, marunong tayong magtiyaga para makagawa tayo ng maganda at kaaya-ayang parol. Ayan. So, nakaisang buntot na tayo guys at isunod naman po natin yung pangalawa. So, and after po niyan na magawa natin yung pangalawa ay ikakabit na po natin yan sa ating parol at bago natin ikabit yung mga bulaklak na para dyan sa may tapat ng pabuntot guys. Ayan. Sobrang mabenta po ito guys. At syempre maganda rin ito. Walagyan natin ng Christmas light kung ating i-decorate sa ating mga tahanan. Paikutan natin siya ng Christmas light. Napakaganda po. Pwede rin po natin lagyan yung mga pakintab, yung mga Christmas decor na tinatawag natin. Nilalagay sa Christmas tree. Yan, para mas lalo po siyang maganda. So, ito po ay ganito lang, hindi ko na nilalagyan. Pero yung sa mga gitna guys ng ating mga bulaklak ay lalagyan natin ng maliliit na bulaklak yan na gawa sa straw. Yan, nakalimutan ko nga lang guys ipakita kung paano gawin. Pero sa mga susunod kong video baka sakali na maipakita ko sa inyo. Ayan. So ayan, at ikakabit na po natin sa ating parol, 'di ba? Pag may sinulid na siya, napakadali na po ng ating pagkakabit. Ayan. So iano lang po natin, pag bubuhulin lang po natin, ayan, at siguradong hindi na matatanggal. Ayan. Syempre stick glue natin dahil nga kumakalas yung ating sinulid dahil sobrang laki. Siguradong hindi po matatanggal yung ating pabuntot dahil talagang pinagtali natin siya. Ayan, so hindi siya basta-basta matanggal. Ayan na po at ikakabit na po natin yung ating mga bulaklak sa tapat ng buntot. Ayan, so make sure po natin na matakpan natin yung sinulid natin guys. Ayan, kasi nga yung nabili kong sinulid ay itim kasi nga sa pinagbilihan ko ay walang puti guys, kaya ayan, so dapat matakpan natin yung mga sinulid para naman kaaya-ayang tignan yung ating parol at syempre hindi mapapangitan yung customer natin dahil kita yung mga sinulid guys. Ayan, so ganyan lang at tiyaga-tiyaga lang tayo at paggamay na natin guys yung paggawa nito, hindi natin mamamalayan na gustong-gusto na natin siyang gawin. Syempre libang na po tayo. Sa una parang mahirap at parang matagal. Pero once na sanay ka na guys ay syempre malilibang ka na at syempre hindi ka na matatagalan, parang easy na sa'yo yung paggawa guys. Ayan. Ayan, at sa mga kananay ko dyan, para po sa inyo ang bidyong ito. Sana po ay nagkaroon kayo kahit konting kaalaman. Ayan. 'Di ba? Magandang tignan guys. Ayan, gagawa na po tayo ng bulaklak. Ayan pala, meron pala akong video guys. Kaya lang ay sobrang naitaas ko pala siya at hindi nyo nakita. Tinutupi-tupi lang yan guys at napakadali lang gawin. So ayan, at lagyan lang po natin lahat ng mga gitna niya para magmistulang bulaklak talaga siya guys. O diba, dagdag attraction at dagdag design po sa ating parol. Diba, mas maganda po siyang tignan pag may mga ganyan. At yung mga sinulid po na ating ginamit ay hindi na makikita at wala nang bakas na makikita dyan. Diba, sobrang ganda na siya at sobrang kakit. Siguradong magugustuhan po ng ating customer at sabi ko na nga sa inyo ay hindi kayo mapapahiya talaga pagka nakagawa po kayo nito. Sundin nyo lang guys yung proseso at talagang napakadali naman yung proseso. Sigurado guys makakagawa rin po kayo ng ganito syempre para hindi na po kayo bumili, hindi na po kayo maghanap pa ng i-disenyo sa inyong bahay. Ayan. So, ayan guys. At yari na po yung ating parol. Maari na nating i-design sa ating bahay. Maari nating ipa-order. Ayan. At may mga nagawa na nga po akong ilang piraso guys. Habang bakante yung aking oras, ayan yung aking pinagkakaabalahan. Ang paggugupit-gupit ng mga straw. Ayan. Siyempre, para po pag dumating na yung November ay magpa-project niya sa school yung mga bata ay ready na po ako at syempre ay marami na akong ibibenta. Ayan, maraming salamat po sa inyong panunood at mega love shout out po everyone sa lahat ng aking mga ka-team, sa mga bago po sa aming team, welcome po sa inyo. Ayan, at maraming salamat po sa patuloy na suporta at pagmamahal.